Paano ba? Paano magmahal ng introvert? 8 steps. Shoutout to Juvel Calzote, si Vera Tawi-Yurag, Ami Coria, and Patricia Buaron. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Respetuhin mo ang pagiging introvert niya. Alam naman natin na ang mga introvert ay hirap sa pakikisalamuha. Kaya kung magmamahal ka ng ganitong uri ng tao, dapat ay tanggap mo siya ng buong buo. May mga pagkakataon na hindi talaga siya nakikipag-usap kahit kanino, maski sa'yo. Ang mga introvert na tao ay pala-share din. Pag nararamdaman naman nilang interesado ang kausap nila sa kanya, magkikwento at magkikwento rin yan ng kahit ano. Pero mabilis rin maubos ang kanilang enerhiya kapag hindi naman nila kakilala ang isang tao. Kunyari, mga kamag-anak mo na hindi niya naman ka-close at iiwan mo sila ng magkasama. Mahihirapan itong makisalamuha at mag-isip ng sasabihin. Kaya madalas ay mapagkakamalan siyang suplado o suplada. Kaya kung magmamahal ka ng isang introvert na tao, mahalagang malaman mo na kailangan mong respetuhin ang ugali niya. Hindi mo siya dapat i-pressure sa bagay na hindi siya komportable. Kunyari, ang pumunta sa mga social gathering at events o mga party kasama ng mga kaibigan mo. Unawain mo ang ugali niyang ito kapag ayaw niyang sumama at ireserba ang pagpilit sa kanya sa mga event na talaga namang napaka-importante sa'yo. Kung mapipilit mo man siyang sumama sa'yo sa mga ganap o sa mga event, siguraduhin mong hindi mo siya iiwan ng basta-basta dahil nakakataas ito ng anxiety at nervyos niya. Tip number 1. Respetuhin mo ang pagiging introvert niya, lalo na kung hindi ka introvert. Tip number 2. Bigyan mo siya ng alone time. Bigyan mo siya ng oras para mapag-isa. Kilala naman natin ang mga introvert bilang independent. Alam naman natin na sobrang sagrado para sa kanila ng alone time. Madalas, gusto nila na tahimik lang, yung komportableng katahimikan, na kahit di kayo mag-usap ay nararamdaman niyo pa rin ang koneksyon at presensya ng isa't isa. Karaniwan, ang mga introvert na tao, kapag pakiramdam nila ay nakipag-usap na sila sa dalawa o higit pang tao, napapagod na yan dahil hindi naman sila ganoong kakomportable makisalamuha. Kaya kung magmamahal ka ng introvert, dapat ay galangin mo kung may mga oras na gusto niyang mapag-isa para makapagpahinga. Ang introvert, ang idea niyang gawin kapag nasistress siya. Kung ang extrovert ay gustong uminom at lumabas kasama mga kaibigan kapag stress siya sa trabaho, ang introvert ay mas gustong mamalagi na lang sa bahay, maglaro ng computer game o manood ng TV. Baka feeling nyo wala silang ginagawa kapag nandun lang sila sa bahay kaya ayaw mo silang tantanan o di kaya ay nagseselos ka sa paglalaro nila ng computer games, pagbasa ng libro o pagnood ng TV. Huwag ganon kasi yun ang kanilang me time. Yun ang kanilang version ng alone time kung saan napoproseso nila ang mundo sa paligid nila. Kaya tip number 2, bigyan mo siya ng alone time at intindihin kung gusto niya lang maglaro ng games, manood ng TV, o di kaya ay magbasa ng libro. Tip number 3, alamin mo ang limitasyon ng isang introvert na tao. Lahat naman siguro tayo ay may kanya-kanyang limitasyon. Kaya kung magmamahal ka man ng isang introvert na tao, mahalaga na kilalanin mo siyang mabuti. Kung ano ang pinagmulan niya at kung bakit ganun siya. Mahalaga na nauunawaan mo at kung saan siya nanggagaling upang hindi mo ma-misinterpret ang mga ginagawa niya. Kung magmamahal ka, dapat alam mo ang mga bagay na ayaw niya, ang mga bagay na kaya at hindi niya kayang gawin. Kasama na rito siguro ang public speaking. Merong mga introvert na okay lang at kaya ang public speaking pero merong mga introvert na hindi talaga kaya ito o di kaya yung pagpo-post ng mga sweet nothing sa Facebook, yung ibang introvert ay hindi rin ito kaya.
Huwag na huwag mo siyang pipilitin sa isang bagay na hindi naman siya komportableng gawin, lalong-lalo na kung para sa pansariling interes mo lamang, dahil baka mapagod siya sa'yo. Huwag mo siyang mamanipulahin na parang kasalanan ng pagtanggi niya sa gusto mong gawin niya. Ika nga, huwag mo siyang i-guilt trip. Tip number 3, alamin mo ang limitasyon ng isang introvert na tao at irespeto ang boundary na ito. Huwag yung puro sarili mo lang ang iniisip mo. Tip number 4, maging open at magkaroon kayo ng komunikasyon. Ang mga introvert na tao ay hirap talaga pagdating sa usaping komunikasyon, pero malalaman at mararamdaman mo naman kung ang isang tao ay interesado sa'yo. Maglalaan yan ng oras pag magkwento sa'yo. Nararamdaman din kasi nila kapag komportable sila sa kausap nila. Maraming paraan para makipag-communicate sa kanila. And ito talaga yung feeling ng trust. Yung tipong maski magkasama kayo na wala kayong pinag-uusapan, ay hindi siya pressured para magkwento o magbahagi sa'yo. Pwedeng sa pamamagitan ng face-to-face na usap, yung normal lang na conversation, kausapin mo lang siya ng parang tropa o kaibigan lamang. Chill, kumbaga. O kaya na may pwede rin sa pamamagitan ng chat o text. Komportable silang magkwento kapag isinusulat nila ang sasabihin nila. Mas na-e-express nila ito sa pamamagitan ng pagtatype. By also being open sa kanila, mas nabibigyan mo sila ng permiso para maging open at vulnerable din sa'yo. Kunyari, meron kang tampo sa kanya at sinabi mo ito sa kanya, mas malaki yung tsansa na sasabihin niya rin sa'yo ng maayos kapag nagtatampo siya sa'yo. Tip number 4, maging open at magkaroon kayo ng komunikasyon. And before we go to tips number 5 to 8, may clean patalastas lang po. Find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue by liking this video. Napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Pakinggan mo siya. Kung gusto mong magmahal ng isang introvert na tao, matuto kang makinig. Maging isang good listener ka. Maniwala ka, madalas ang mga tahimik na tao ang punong-puno ng kwento. Sila yung mga tipo na tao na sobrang daming natatagong kwento na hindi lang maibahagi dahil hindi sila komportable sa tao. Kaya kung sakali mang makatagpo ka ng babae o lalaking introvert na komportable makipag-usap sa'yo, pakinggan mo siya. Kung minsan kasi, nahihiya lang talaga silang magkwento. Feeling nila hindi ka naman interesado at mabobore ka lang nila. Kapag hindi sila tinatanong, hindi yan magkikwento kasi pakiramdam nila ay walang handang makinig sa kanila. Tip number 5, pakinggan mo siya. Tip number 6, matuto kang mag-first move. Kung sakaling magmamahal ka man ng introvert na tao, dapat ay matuto kang mag-initiate. Ikaw ang mauunang mag-approach sa kanila, ang mag-o-open ng topic kung gusto mo silang kausapin. Dapat ay sanay kang makipag-usap o mag-first move kung talagang interesado ka sa kanya. Dahil kilala naman natin ang mga introvert bilang kapag hindi mo kinakausap, hindi ka rin kakausapin. Mahalagang nauunawaan mo na hindi talaga sila nag-i-initiate o nauunang makipag-usap unless sobrang komportable na sila sa'yo. Lagi lang silang tahimik sa isang gilid at ayaw nilang nakakaabala o inaabala ng ibang tao. Kung hindi mo kakausapin ay hindi rin sila magsasalita o magkikwento. Walang mangyayari kung hindi ikaw ang mauuna, lalo na sa umpisa. Tip number 6, matuto kang mag-first move. Tip number 7, kailangan mong maunawaan na hindi sila expressive sa nararamdaman nila. Ang mga introvert na tao ay hindi pala kwento o palasabi ng mga nararamdaman nila. Karaniwan sa kanila, hindi sila nagsasabi o kinikimkim lang nila ito. Laging nakatahimik lang yan. Kahit na kung minsan darating sila sa punto na sobrang sama na ng loob nila, ay hindi pa rin sila nagsasabi. Umiiwas na lang sila at papalipasin, kumbaga. Pinoprosesa nila ang kanilang emosyon sa tahimik, banayad at maayos na paraan.
yung tipo na hindi mo mahahalata. Kaya kung magmamahal ka ng introvert na tao, mahalagang kilalanin mo siya. Dapat ay sensitive ka sa pakiramdam nila. Maging observant ka. Tip number 7. Kailangan mong maunawaan na hindi sila expressive sa nararamdaman nila. Tip number 8. Huwag kang maging agresibo. Kilala natin ang mga introvert bilang kalmadong tao. Kapag nahihirapan sila sa sitwasyong kinakaharap, pinag-iisipan muna nila ang lahat bago gumawa ng aksyon. Tinitimbang ng mabuti ang sitwasyon. Hindi sila agresibo o mapusok. Hindi nagpapadalos-dalos sa nagiging pagpapasya. Kaya kung gusto mong magmahal ng ganitong uri ng tao, matuto kang maging kalmado. Tandaan, lahat naman tayo ay may iba't ibang katangian. Pero kung mahal mo talaga, gagawa at gagawa ka ng paraan para maintindihan mo siya. Ikaw ang mag-a-adjust para sa kanya. Hindi mo aakalaing magagawa mo ang mga bagay na hindi sa hinagap ay magagawa mo rin pala dahil mahal mo siya. Maraming salamat sa pagnood. Special thanks to Ashley Julian for being a monthly supporter of our channel. Kung gusto niyo rin po maging monthly supporter, please click the join button beside the subscribe button and we will mention you at the end of every video. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos and like our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS 125-04952. Nakamura na kayo sa delivery fees, nakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag din po nating kalimutan ang Xiaomi. Get additional discounts when you buy from the Xiaomi official global store using the link in our video description box. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos. And again, please turn that thumbs up button blue and like this video dahil napakalaking tulong po niyan sa ating channel. Maraming salamat and see you in our future videos.